Huwag po kayong magtataka kung nag-umpisa na o bas lalo pang magiging matindi ang talakayan, mainit na kanya-kanyang mga paliwanag ang magkabilang panig. Actually, tatlo yung ating aabangan dyan na mga magiging opisyal na mga balitang magagaling sa kanilang grupo. Meron po kasing nakatalagang mga tagapagsalita ang Defense Council ni Sara Duterte. Ang prosecutors team kasama ang private prosecutors, meron ding mga tagapagsalita. At kung di ako nagkakamali, maglalagay din ng opisyal na impeachment court spokesperson. Yan naman yung side ng mga senator judges at yung mismong impeachment court. So tatlo yung panggagalingan. At normal lang po yan. Yan ay nangyari din noong panahon ng trial kay Erap Estrada, trial kay dating Chief Justice sa Corona. Kasi ho parang na ibibigay sa taong bayan ang mga punto, paglilinaw, update sa kanilang mga galaw at kung ano ang kanilang tingin sa proseso at daloy ng talakayan, ebidensya kontra ebidensya, testigo kontra testigo at yung ginagawa naman ng impeachment court. Kaya mahalaga, hindi po yan bawal, hindi yan masama, sa halip pakikinabangan natin lahat. Kaya ko sinasabi ito dahil baka isipin nyo, bakit ang daming nagsasalita? Bakit ang daming naririnig at nagkukomento? Yan po ay normal lang. Lalo tigit dito po sa impeachment process, impeachment case, mamamayang Pilipino ang dapat higit na nakakaalam kung ano ang nangyayari. Dahil sila ho yung may-ari ng pera sa issue ng graft and corruption. Sila din yung nawala ng tiwala sa issue naman ng betrayal of public trust sa Office of the Vice President at sa Vice President. Yun po yun. Okay? Dahil dyan, ang anumang sasabihin, inyong alamin kung saan ang galing. Pag halimbawa ang nagsalita at may ganyong idea at sinabi ay galing sa spokesperson ng impeachment court, opisyal yan. Yan ang kanilang ginagawa at yan ang tingin nila. Pag nanggaling naman sa spokesman ng prosecutors, private at saka house prosecutors, yan naman yung kanilang argumento sa kanilang kaso na inilalaban. Pag nagsalita at nagpahayag ang spokesman ng defense team ng Vice President, yun naman ang kanilang argumento dahil kanilang idinidepensa yung kaso. So yung karapatan ng tatlong yan, yan ang ilalabas sa mamamayang Pilipino. At yan ang ating babantayan. Iba pa yung mga, siyempre bigla ang interview o kaya ay paliwanag ng prosecutors, ng defense lawyer o ng mga senador judges. Actually, ang mga senador judges dapat hanggat maaari, tahimik muna para hindi sila masabing bias, one-sided, or kung ano man. Kasi judge sila eh. Dapat sakala sila magiging active. Kapag doon sa panahon na ng pagdidesisyon after trial. Kung may nakikita silang mali yung proseso sa trial, yun lang ang punto na kayo napapali. Yun eh, minority versus majority senador judge ang magtatalo. Kasi ang mga prosecutors at depensa, hindi naman yan makikipagtalo sa mga senador judge. At ang mga senador judge dapat hindi makipagtalo rin sa mga abogado. Ang dapat gawin dyan yung debate ng defense lawyer at prosecution, yun ang ating madalas maririnig. Okay? Kaya kung ito napapaliwanag para hindi kayo nalilito. Kasi marami humapanlin lang na sektor, kanya-kanyang propaganda yan, kanya-kanyang style. Sigurado magiging mas active yung mga vloggers, tagapagtanggol ng kampo ni Sara Duterte. Alam na natin ang galawan nila. Okay? Yun naman pong mga hindi man tagapagtanggol pero nagsasalita tungkol sa dapat gawin at ginagawa ng Senator Judge. Yan po yung mga lehitimong media na naka-assign sa Senado. Ibang grupo yun eh. Talagang yun ang trabaho nila, magbantay sa mga balita na nanggagaling sa mga Senator Judges. Okay? At ito namang team prosecutors, may grupo din yan. Na
mag-aabang ng mga media, especially yung Congress reporter. Kasi yung Congress reporters magbabantay din sa impeachment trial. Yung Senate reporter magbabantay din sa Senate trial. Di ba? So yun po lahat na yan ang panggagalingan eh. Iba pa yung mga lehitimong media sa mga iba't ibang radio and TV at mga pahayagan ng mga network. Ano ha? At siyempre yung social media ng mga independent or naghahatid lang. So marami yung panggagalingan. Kaya ko ito sinasabi ay para may idea kayo. Ang pinaka-importante dyan, yung after ng trial at pagdidesisyon, yun ang mahalaga. Kaya bang makuha yung two-third vote, 16 vote kung kinakailangan? Basta two-third vote ng kung ano mapagkasunduan, makukuha ba yan? Makukuha ba ng House Prosecutors? Ayan. Yung bang sapat namang number para maipagtanggol si Sara Duterte, Vice President, kaya bang makuha ng Defense Counsel? Yun po yun. Ang panggagalingan nun ay sa mga Senador Judge. Yun ang hindi natin alam kung ano ang pagbabasihan ng two-third. 24 Senador, 20 Senador, o kung ilan yung present during actual panahon ng pagdidesisyon. Ayun, di ba? So, para may idea lang kayo. Hindi naman tayo nagmamagaling, nagmamarunong, para lang ho meron kayong alam. Para ngayon pa lang alam na yun, ganun pa lang pwedeng mangyari. Kasi ang akin hong ini-establish dito, kaya ko ito pinapaliwanag, wala naman akong kaugnayan sa kanila. Wala akong pakalam sa prosecutors, wala akong pakalam sa depensa, wala akong pakalam sa mga senador na yan. Ako ang pakalam ko sa mamamayang Pilipino. Para hindi kayo malinlang, kaya ko ito ginagawa. Yung maririnig nyo sa magkakabilang panig, yan ay dahil yung interest nila ang kanilang pinaglalaban. Interest ng bayan, interest ng kanilang supporters, interest ng kung anumang kanilang kinaaniban. Normal lang yun. Gusto nila yun eh. Pero tayo at kayong mamamayan, ang interest natin, katotohanan, katarungan. Diba? Kung may ebidensya, dapat guilty. Tanggal si Sara, perpetual disqualification ng kaparusahan sa anumang posisyon ng gobyerno. Kung walang ebidensya, not guilty, tuloy ang kanyang pagiging Vice President. Diba? At malaya siyang tumakbo sa kahit anong posisyon sa darating mga eleksyon. Yun po yun eh. Kaya mahalaga yung panahon ng pagdidesisyon kung sino ang nakumbinsi ng prosecutors na senador, sino naman ang nakumbinsi ng mga defense counsel ni Sara na senador. Yun po yun. Pero, after all, pro o anti-Duterte, pro o anti-impeachment, lahat tayo Pilipino. Respeto after ng kanilang desisyon ng mga senador judges. Kaya kayong mga senador judges, panindigan ninyo na kayo ay karespeto, kapanipaniwala ang inyong magiging pasya or desisyon para sa bayan. Please like and share, subscribe and follow.